Okay guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagay nyo na kasama dito sa ating mga kwentuhan at sharing ng mga experience natin dito sa channel na to. Kung saan pinag-uusapan natin yung ating mga experience na nakakatulong para may matutunan tayo lahat sa pag-aalaga ng mga paitloging manok. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin guys, yung maraming tanong sa atin kung ano mga ba yung routine natin sa ating farm. No? Ano yung mula umaga hanggang gabi na ginagawa natin. So, yun guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung routine na ginagawa namin sa aming farm sa loob ng isang araw. Ayan. Okay, so yan po ay pag-usapan natin pagkatapos lang ng maikling intro. Okay guys, welcome back. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-stay at nanonood ng ating video. Maraming salamat po sa mga suporta. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa channel natin, mag-subscribe na po kayo guys. At nang sa ganun, matulungan nyo naman ako para lumago pa itong channel natin at marami pa tayong matulungan na mga kapwa natin mga bago sa pag-aalaga ng RTL Chicken, no guys. So ngayong araw na to, may nag-request sa akin kung pwede daw ba na i-share ko yung routine ng maghapon sa pag-aalaga namin ng RTL Chicken sa aming farm. No? So ngayong gabing ito po, ay ngayong araw na to, ay ngayong umaga na to, pag-uusapan natin ang mula pagising hanggang sa gabi kung anong ginagawa namin. No? Pagkukwentuhan natin yan. So unang-una guys, syempre sa paggising sa umaga, naka-alarm na yan na 4:30 po ang pailaw. Kasi bakit po 4:30? Kasi 5:30 po maliwanag na sa atin pong mga lalong-lalo na sa bukid, 5:30 pa lang po ng umaga ay meron na pong araw, maliwanag na po. So ang ginagawa po namin, nagpapailaw na kami ng 4:30 para makaisang oras po kami sa umaga bago po kami magpakain. So papailawan na po namin yan sa ganong oras para nagigising na sila ang mga manok at yun pong mga pagkain na natira nila nung gabi po na hindi nila naubos ay makakain nila yan. So yan po yung ginagawa namin. Tapos ganon din po alas 6 ay magwa-watering na po kami, magpapainom na po kami. At sa umaga po, ang ginagawa po namin, lalo na ngayon dahil medyo maedad na yung manok namin, over 30 weeks na, nagpapainom na po kami ng Egg 1000 sa umaga. So bakit po mahalaga na ang Egg 1000 ay pinapainom natin sa umaga? Dahil ito po yung nag-stimulate, nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga manok na produce ng mas maraming itlog, yung ma-stimulate yung kanilang pagpo-produce ng itlog, no? So binibigay po natin sa umaga yung supplements na yan, tapos yun pong vitamins natin sa hapon po natin yan binibigay sa pagkatapos po ng tanghalian, yung mga alas 3 na yan, yan po na natin binibigay yung ating vitamins and minerals, no? Anyway, so nagpapainom na po tayo sa umaga bago po tayo magpakain. So 6:30 pagkatapos po nilang uminom, syempre sa umaga nakakain na sila yung mga tira-tira nila nung gabi, naubos na nila yan. Tapos 6:30 nagsisimula na po tayong mag-feeding. So feeding po niyan ay 110 grams na po ang aming pinapakain kasi mature na yung aming mga manok, over 1,500 grams na siya, mahigit na 1 kilo at kalate. So dapat maximum na po yung pinapakain natin na 110 grams. So kailangan po guys na i-monitor ninyo yung kanilang kinakain guys, no. So wag kayong sosobra ng 110 grams kasi pag sumobra po kayo diyan, sobra na yan. Hindi po yan nakakatulong sa ating mga manok kasi kahit po sumobra ng 110 grams, tataba ang manok ay magkakaroon po ng problema sa pangingitlog. So dapat po 110 lang, pero hindi po dapat bumababa dahil pag bumaba naman ang timbang ng ating mga manok,
mas may problema din po tayo. So 110 grams lang bawat isang manok sa isang araw. Okay, so hahatiin nyo lang po yan sa umaga, sa tanghali o sa hapon. Ngayon, kung kayo naman ay umaga at hapon lang nagpapakain, hatiin nyo lang sa dalawa. Okay? So mga 9 o'clock po, pagkatapos nila, syempre kain sila ng kain dyan. Maingay ang manok sa ganyang umaga, 6:30. Tapos 9 o'clock nagwa-watering po ulit kami. So kapag naubos na yung kanilang iniinom doon sa sa Egg 1000, naglalagay po kami ng plain water. Ayan, so sa umaga din po yun mga 9 o'clock. Tapos syempre habang nandiyan na po kayo sa poultry, hinahalo-halo nyo po yung mga natirang pagkain. Kasi ang mga manok po natin, kapag ka po natira na yung pagkain, minsan hindi na nila gustong kainin yan kasi feeling nila tira-tira na lang yan, parang hindi na siya fresh. So pagka hinalo nyo po yung pagkain, tutukain po ulit yan ng ating mga manok, no? So yung mga natitirhan po ng pagkain, halu-haluin nyo lang po yan at magkakaroon po yan ng interes ang ating mga manok na kainin ulit, no? Okay, maubos po yan. Tapos yan din po yung time na nagmo-monitoring tayo, tinitingnan natin yung ating mga manok. Kung meron po tayong mga manok na merong matamlay, kung meron po tayong mga manok na medyo merong sipon, yung iba ay tinitingnan natin kung yung iba ay medyo nalulumpo, naiipit sa cage, mga ganun. Yan po yung time natin na minomonitor po natin ang ating mga manok. Again, napaka-importante po ng monitoring sa ating mga manok araw-araw dahil dyan po natin malalaman kung kailangan natin na gamutin ng ating mga manok. Tinitingnan po natin yung mga ipot, anong kulay niyan, basa ba yan, buo ba yan, green ba yan, yellow ba yan, white ba yan. Dahil yan po lahat ay may indication kung ano ang nararamdaman ng ating mga manok. Okay? So dapat po ay meron tayong proper monitoring. At yan po sa umaga namin yung ginagawa. No? Sa umaga para na sa ganon, alam natin ang gagawin natin sa hapon. Minsan, may makikita kayo dyan sa umaga na yan na meron na pala namatay sa loob ng cage. Tatanggalin na po natin yan ang ating mga manok dyan. Okay? So, mga 10 o'clock, 11 o'clock, nagsisimula na po kami diyan ng collection ng itlog. No? So, sa umaga, nagko-kolekta po tayo ng itlog para na sa ganon, hindi po mabasag, hindi po tayo nababasagan palagi. Kasi minsan, tinutuka din po ng mga manok yan yung kanilang mga itlog. So, nababasagan po tayo ng itlog. So, dahil nababasagan tayo, sayang naman. Kung may 5 tayo nababasag sa isang araw, sa isang buwan, napakarami din po niyan. Okay, so, malaking kabawasan po yan. So, dapat kinukolekta na yan ng umaga. Okay, saka sa hapon. Tapos, mga 12 o'clock din, 12 o'clock, pagpipiding na po ulit tayo. Yung remaining natin na pangalawang feeding natin, papakain na po natin yan. So, ganun po ulit. Tapos, 3 o'clock po ay magko-collection na ulit tayo ng egg. Tapos, kung wala na pong laman yung mga watering na mga alulod natin, yung open pipe natin, o kaya naman yung mga drinkers natin, automatic drinkers, magre-refill na po tayo dyan ng watering natin, sa water natin. So, kailangan ay malinis at masarap ang tubig, malamig ang inyong ipapainom. Kasi ang mga manok po natin ay masiselan. Okay, so mga ganiyang oras ay nagko-collection na tayo ng egg, tapos nagwo-watering na tayo. Tapos sa mga ibang mga araw, in between diyan, naglilinis na rin po tayo ng ating mga cage, ng mga poultry natin, yung ipot, dinadakot na natin, nililinis na natin para na sa ganun hindi po maipon yung mga ipot natin, tapos hindi makapagbigay ng mga ammonia sa ating mga, yung singaw ng ammonia sa ating mga manok, which is hazardous dun sa ating mga health ng ating mga manok. Okay, so 6 o'clock po nagpipiding na po ulit tayo dyan. Tapos 6 o'clock hanggang 9, half 9, yan na po yung kanilang lighting program sa gabi. So, all in all po yan, kung mula 4:30 hanggang 9:30, ay yan po ay 4:30 to 9:30 ng gabi, 4:30 ng umaga, 9:30 ng gabi, yan po ay 16 hours. No? So, pagka po full-blown over 30 weeks na ang inyong manok, dapat po yan ay 16 hours a day na natatanggap na ilaw. So, yan po yung ating routine. So, mula 4:30 lighting, 6 o'clock watering, painom, 6:30 feeding,
9 o'clock watering ulit, monitoring, 10 o'clock collecting of eggs, 12 o'clock feeding, 3 o'clock collecting of eggs and watering ulit, tapos feeding, tapos 9:30 lights on ng 6 o'clock, lights off tayo ng 9:30. Okay, so 16 hours po yan a day ang dapat ilaw ng ating mga manok. So guys, yan po yung ating routine sa atin pong poultry. So sa mga odd days, meron pong nagbabago lang po yung iba dyan na katulad nung sa Sunday, pagka po Sunday, instead na watering painom ng egg 1,000, nagfa-flushing po kami ng bacterial flushing. Pagka naman po Tuesday ay sa hapon, nagko-collect po kami ng ipot at naglilinis ng poultry. Tapos ang sunod po niyan ay Friday. So mga ganon, nag-iiba-iba lang po ang ginagawa pero almost exactly the same yung oras po ng aming pagpasok sa poultry. Bakit importante po ito guys? Bakit importante? Para masanay po ang ating mga manok na meron po tayong routine. Kasi ang mga manok po natin pag hindi nasanay sa routine, nai-stress po yan. Pag may pumasok na tao hindi nila kilala, pagka sila ay nagambala sa pagkain nila, nai-stress po ang manok, tumitigil po sila ng pangingitlog. So mapapansin niyo, pagka may mga ginawa kayo sa poultry na hindi dapat gawin, bumababa ang production ng inyong mga itlog. Okay? So yan po yung dahilan kung bakit kailangan natin ng routine. At dapat po yung routine na yan ay araw-araw po. Kaya nga po routine ay dahil yan paulit-ulit lang natin ginagawa araw-araw. Okay? So sana po nakatulong ito. Sana medyo nalinawan ninyo bakit kailangan natin yung ganitong klaseng schedule na naka-establish sa loob ng ating poultry. Maraming salamat. God bless. I love you all. At sana po kung nakarating kayo sa end ng video na to, ay mag-subscribe po kayo. Paki-subscribe nyo po ang ating channel. I-click nyo na rin yung notification button at nasa ganon ay ma-notify po kayo sa mga susunod natin mga video at nang matutunan din may mga matutunan pa po kayo kung sakaling kayo ay katulad ko na beginners din. Okay? So maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video.